Pagkatapos ng laban, nag-drop ang boss monster ng core. Kinuha ito ni Jinho, at tinanong ni Frost kung ano ang item na ito. Sinabi ni Jinho na ito ay isang Mantis Queen's core, at sinabi rin kay Frost na nag-drop sin siya ng core pagkatapos talunin siya ni Jinho bilang si Spectre. Nagulat at naiinis si Frost sa narinig. Sinabi sa kanya ni Jinho na 75% sa mga boss monsters ay nagda-drop ng mga core. Sinubukan ni Frost na alalahanin kung kailan siya gumawa ng ganoong kontrata. Nagtanong si Jinho tungkol sa sinasabi niyang kontrata, at sinabi ni Frost sa kanya na may ugnayan siya sa floor administrator. Biglang may naalala si Frost. Matapos gumuho ang kaharian ni Frost, nakilala niya ang floor administrator. Tinanong ni Jinho kung si Administrator Gray ba ang tinutukoy niya, at sinabi sa kanya ni Frost na hindi ang lalaking iyon. Hindi niya maalala ang kanyang mukha, at binanggit ng floor administrator na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, at iyon lang ang natatandaan niya. Sinabihan siya ni Jinho na magbahagi pa kapag naaalala na niya ang iba. Naisip ni Jinho na baka naaalala na niya ito dahil tumaas na ang ranking niya bilang spirit, at nagpa siya si Jinho na kailangan niyang maglagay ng mas maraming spirit crystal sa kanyang pagkain simula ngayon. Nakarating sina Jinho at Frost sa isang treasure room. Nakatanggap siya ng 100 ginto at isang skill book. Naglalaman ito ng kasanayang tinatawag na Shadow's Wall, na nagbibigay daan sa user na makapasok at maglakbay sa ilalim ng mga pader. Naalala ni Jinho na ito ang parehong pamamaraan na ginagamit ng mga wall mantis. Sinabi sa kanya ni Frost na maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa pagnanakaw kahit saan. Biglang may lumabas na window na nagsasaad na ang kaparehong elemento ng Watchguard of Darkness, ay maaaring pagsamahin ang dalawang kasanayang ito. Agad na pinagsanib ni Jinho ang mga kasanayan. Ang emerging process ay nagpatuloy at matagumpay na natapos. Inactivate ni Jinho ang Watchguard of Darkness. Lumitaw ang mga shadow sa kanyang katawan. Sinabi ni Frost na wala siyang nakikitang pagkakaiba. At bigla, nawala si Jinho sa mga anino. Laking gulat ni Jinho nang makitang maganda ito. Nagtanong si Frost kung ayos lang siya. Pagkatapos ay tumigil ang anino sa paggalaw, at lumabas si Jinho mula rito. Tuwang-tuwa si Jinho at sinabing ito ang teknik na nawalan na siya ng pag-asa sa pagkabisado, ngunit ngayon ay nakamit na niya ito sa wakas. Sa labas ng dungeon, makikita si Skaya na nagbabarena. Lumapit si Jinho at tinanong kung anong ginagawa niya. Tuwang-tuwa si Skaya nang makita siya ng ligtas. Sinabi ni Skaya na papasok sana siya sa dungeon para iligtas siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang Frost Queen. Sinabi ni Jinho sa kanya na natutulog si Frost sa ibabaw niya ngayon. Nagulat si Skaya at sinabing kailangan niya ito sa research. Pagkatapos makaalis sa dungeon, sinabi ni Jinho kay Skaya na mayroong 7th Squadron na sapat na malakas upang kalabanin ang Big Six. Maraming mga fins sa bawat squadron, at ang bawat isa ay malalakas. Ang 7th Squadron ay ang Pride Squadron, Despair Squadron, Wrath Squadron, Silence Squadron, Gluttony Squadron, Sloth Squadron, at Envy Squadron. Si Wangan, ang fiend na tinalo ni Jinho, ay kabilang sa Pride Squadron. Nagtanong si Skaya kung iba-iba ang trabaho ng bawat squadron. Kinumpirma ito ni Jinho at sinabing ito ang dahilan kaya wala siyang mahanap na intel sa Demonic Gem. Sinabi ni Jinho na sa loob ng 2 buwan, ang buong Pride Squadron ay pupunta sa Port Lane para sa isang joint operation. Nagpahayag ng pag-aalala si Skaya na kung mangyayari iyon, magiging magulo ang mga bagay-bagay, kaya iminungkahi ni Skaya na tingnan niya ang mga bagay-bagay na ito. Pumayag naman si Jinho. Sinabi ni Skaya na iniisip niyang pumunta sa Dokkaebi Guild, dahil hiniling ng Dokkaebi Guild Master na makipagkita sa kanya. Tinanong ni Jinho kung dapat ba siyang sumama. Tiniyak sa kanya ni Skaya na huwag mag-alala at sinabing kung makakakuha siya ng bagong intel, ipapaalam agad sa kanya. Nakatanggap si Jinho ng bagong mensahe. Pinuksan niya ang mensahe at laking gulat niya nang makitang mula ito sa isa sa 9 Heavens, na si Kim Woo-jun. Na humihingi ito ng tulong. Natarante si Jinho kung totoo ba ito at tinanong kung isa ba talaga siyang Sword Saint. Natawa si Kim Woo-jun at kinumpirma na totoo ito. Iniisip ni Jinho kung bakit kailangan niya ng tulong. Ang paghingi ng tulong kay Spectre ay isang normal na bagay, pero ngayong kilala siya bilang player so Jinho, ito ay medyo kakaiba.
Hiningi ni Jinho ang kanyang picture upang ma-verify kung siya ba talaga. Nagpadala si Kim Woo-jun ng picture na may nakaukit na pangalan niya sa gilid ng bato. Napaisip si Jinho na ang kanyang kakayahan sa pag-selfie ay hindi maayos. Nagtanong si Jinho kung anong klaseng tulong ang hinihingi niya. Naghintay si Jinho saglit, iniisip na may tinatype siyang importante. Pero ang sinabi lamang ay gusto siyang makita ng personal, at hindi sinasadyang nag-send ulit ng isa pang pic. Sa sumunod na eksena, si Jinho ay naglalakad sa bundok ng mga nyebe. Nagtanong si Frost kung saan sila pupunta. Sinabi ni Jinho sa kanya ang tungkol sa Brahma Snowfield. Sobrang lamig na lamig ang pakiramdam ni Frost. Naisip ni Jinho na baka may kaugnayan ito sa kanyang pag-level up. Nakarating sila sa isang lugar at kumatok sa pinto. Pinuksan ni Woo-jun ang pinto, at binati nila ang isa't isa. Inimbitahan siya ni Woo-jun sa loob at nagpasalamat sa paglakbay ng malayo para tulungan siya. Tinanong niya si Jinho kung alam ba niya ang tungkol sa mga dwarf. Sinabi sa kanya ni Jinho na narinig niya ang tungkol sa kanila, ngunit hindi pa niya ito nakikita. Sinabi ni Woo-jun na nakatira sila ngayon sa isang malaking kuweba sa Browns Canyons. Nagulat si Jinho at nagtaka kung paano sila nabuhay sa napakalamig na temperatura. Sinabi sa kanya ni Woo-jun na gumagamit sila ng teknolohiya para ma-manage ang lamig sa labas. Sinabi din niya kay Jinho na baka narinig na niya ang mga stereotype na pag-iisip ng mga dwarfs, na parang may initin ang mga ulo, matitigas ang mga ulo, at mahilig uminom. Ipinaliwanag ni Woo-jun na minsan bawat ilang siglo, lumilipat sila sa iba't ibang lokasyon, at sa pagkakataong ito pinili nila ang Browns Canyons. Tumulong siya sa paglipat nila, ngunit isang problema ang lumitaw sa nilipatan nila, ang Brown Canyon ay naging isang dungeon. Sinabi ni Jinho na isa siyang sword saint, at kaya niyang talunin ang boss monster ng mabilis nang walang tulong. Sinabi ni Woo-jun sa kanya na ang boss monster ay isang ice witch, ang phantom ng Snowfield. Sinubukan niyang i-clear ang dungeon, ngunit hindi siya makalusot dahil sa sobrang lamig. Sinabi ni Woo-jun kung handa siyang tumulong sa mga dwarfs, susuportahan niya si Jinho sa lahat ng paraan. Sinabihan ni Frost si Jinho na magtanong kung maaari nilang ganap na maangkin ang mga reward para sa pagtalo sa Ice Witch. Sinabi ni Woo-jun na ang reward ay magiging kanila lamang, at hindi rin niya kukuhain ang credit sa pagtalo sa boss monster. Nagulat si Frost nang makita at naririnig siya nito. Sinabi ni Woo-jun na natutunan niya kung paano makipag-usap sa mga spirit mula sa mga dwarfs. Pinuri siya ni Frost, at sinabing mas malakas siya kaysa sa karaniwang mga manlalaro. Pagkatapos ay sinabi ni Frost na kausapin siya ng may paggalang. Humingi ng tawad si Woo-jun. Sa sumunod na eksena, sina Jinho at Woo-jun ay tumungo na upang makipagkita sa mga dwarfs. Sinabi sa kanya ni Woo-jun na ipaalam sa kanya kung masyado bang mabilis ang kanyang kilos o kung kailangan muna nila ng pahinga. Sinabi ni Jinho na ayos lang din ang pagiging mabilis. Napaisip si Woo-jun na palagi talaga siyang pinapahanga ni Jinho sa bawat oras. Tumakbo si Woo-jun ng napakabilis na parang kidlat. Inactivate ni Jinho ang overclock sa 25% at nagpatuloy, at nahabol ang bilis ni Woo-jun. Samantala, sa loob ng maze dungeon, ang mga fiend ay dismayado. Ang dungeon ay magulo, at walang nakaligtas. Naghahanap sila kung saan-saan ngunit wala silang makitang bakas ng salarin. Sinabi ng isa sa mga fiend na maaaring mayroong isang high-rank player ang malapit sa dungeon. Tinanggihan ng ibang mga fiend ang kanyang opinyon, na sinasabing isinasaalang-alang na nila ang lahat ng mga iyon. Nabanggit ng isang fiend na bukod kina Kim Woo-jun at Brainjong, si Skya Kill-Erland ay may posibilidad na gumawa nito dahil hindi nila alam ang kanyang kinaroroonan, ngunit siya ay natrap sa yelo sa loob ng maraming taon, kaya't nag-alinlangan silang isipin agad iyon. Sinabi sa kanya ng kanilang leader na hindi pa niya nakakaharap sila sa laban, kaya't huwag dapat gumawa ng anumang paghusga. Sinabi ng fiend na nag-alala lamang siya ng sobra, at may aayusin siyang mga bagay-bagay. Samantala, dumating na sina Jinho at Woo-jun sa residence ng White Moru Dwarfs, na tinatawag na Del Ice. Muli siyang tinanong ni Woo-jun kung hindi pa siya nakakita ng mga dwarfs, at kinumpirma ito ni Jinho. Sinabi ni Jinho na humanga siya sa lugar ng mga dwarf, at palagi niyang nai-imagine lamang ito sa panunood ng mga pelikula. Nakarating sila sa town square at nakita nila ang dalawang bata.
Napagtanto ni Jinho na walang mga matatanda sa paligid. Gumawa si Jinho ng candy para magkaroon ng magandang impression, at inalok ito sa bata. Nagtanong ang bata kay Woojun kung sino ang lalaking ito, at tila walang alam katulad ni Woojun noong unang punta pa niya dito. Pinagtawanan siya ng ibang bata. Natarante si Jinho at wala siyang naiintindihan. Tinanong ni Jinho si Woojun kung may nagawa ba siyang mali. Sinabi ni Woojun kay Jinho na siya ang leader ng White Moru tribe, si Chief Graham Golder. Sinabi ni Woojun na wala silang anumang balbas at hindi sila katulad sa mga video games, at ang leader ay mga 250 taong gulang na. Iniisip ni Jinho na ang buhay niya sa mundong ito ay sobrang napakalayo sa kanila. Sinabi ng dwarf leader kay Jinho na kakaunti lang ang nakakaalam kung ano ang hitsura ng mga duwende, at sa kabila ng kanilang edad, kamukha pa sila ng mga batang tao. Ang tanging totoo sa mga tsismis ay ang kanilang kagalingan. Ang mga dwarf ay nagtatayo ng kanilang bahay at kaharian, kung saan ang lupain na tinirhan nila ay naglalabas ng magandang enerhiya, ngunit ang enerhiya mula sa Del Ice ay nabawasan, kaya sila ay lumipat sa isang bagong lugar. Gayunpaman, nang matapos nila ang pagtatayo sa Brown Canyon, isang Ice Witch ang lumipat. Sinabi ni Woojun na kaya nilang harapin ang Ice Witch, at walang pinsalang maaaring gawin sa lugar. Nagtanong si Jinho kung may alam ang dwarf leader tungkol sa Ice Witch. Sinabi ng dwarf leader na wala siyang gaanong alam, ngunit tutulungan sila sa mga supply na kakailanganin nila. At humiling ang dwarf leader na bawiin ang kanilang teritoryo. Sa sumunod na eksena, nagtungo na sa dungeon sina Jinho at Woojun. Biglang sumulpat sa harapan nila ang isang higanteng yeti. Sinabi ni Woojun na huwag gumalaw. Nagtanong si Jinho kung ano ang kanyang gagawin. Inilabas ni Woojun ang kanyang espada mula sa kanyang scabbard. Tumalon siya sa hangin at inactivate ang kanyang kakayahan. Isang napakalakas na atake ang ginawa niya, at pinatay ito ng lubusan na parang ipis lang. Napatingin si Jinho sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Woojun. Sinabi sa kanya ni Woojun na maaari na silang maglakad ulit ngayon. Nagsimula na silang maglakad at nakarating na sila sa lugar. Sinabi sa kanya ni Woojun na kailangan niyang magpatuloy ng mag-isa na lamang mula rito. Sinabi ni Woojun sa kanya na ang Brown Canyon ay nasa likod ng snowstorm. Naiintindihan ito ni Jinho at nagpasalamat sa paggabay sa kanya. Mag-isang nagpatuloy si Jinho at nakarating na sa gate ng dungeon. Ang lugar ay puno ng mga bahay na itinayo ng mga duwende. Biglang may sumulpat na mga espiritu, nagbabala kay Jinho na huwag lumapit kung hindi ay mamamatay siya. Natakot si Frost, at nagtanong kay Jinho kung magiging okay ba sila, at nagpupumilit na bumalik na lamang. Piniro siya ni Jinho at sinabing natatakot siya sa Ice Witch. Nagalit si Frost at sinabing wala siyang kinatatakutan na sinuman. Nagpaputok ng flare si Jinho para lumiwanag ang lugar. Nanginginig si Frost at tinanong si Jinho kung nakarinig na ba siya ng Banshee. Sinabi ni Jinho na ito ay isang umiiyak na espiritu, at ito ay tanda ng kamatayan. Sinabi ni Frost na ang posibilidad ng kamatayan ay halos matitiyak, kung may makakarinig sa Banshee, at sila ay mga mapaghiganti na espiritu kung saan namatay sila nang hindi inaasahan. Sinabi ni Jinho na madali lamang lumunin sila ng kanyang Watchguard of Darkness. Biglang lumakas ang iyak na parang sigaw, at lumabas dito ang Ice Witch. Takot na takot si Frost. Muling sumigaw ang Ice Witch upang magbigay ng takot, at si Frost dito ay nahimatay. Ginamit ni Jinho ang Watchguard of Darkness at dumiretso sa Ice Witch. Hinawakan ni Jinho ang mukha at ibinagsak ito sa sahig. Nagtanong ang Ice Witch kung bakit hindi siya tumigas sa yelo. Sinabi ni Jinho na matagal na siyang na-freeze noon pa man. Papatayin na sana ni Jinho ang Ice Witch, pero isiniwalat nito na hindi siya ang Ice Witch. Sa paglipat ng eksena, sa bundok ng mga nyebe sa loob ng bahay, nag-aapoy ang apoy, at tinanong ng isang batang babae ang kanyang nakatatandang kapatid kung kailan babalik ang kanilang ina at ama. Tiniyak ng kanyang ate na malapit na silang bumalik. Nagtanong ang isang bata na baka nawala sila at nahuli ng Ice Witch. Sinabi ng kanilang ate na nahuli lang sila dahil sa mga customer. Mukhang nagugutom na ang mga bata. Sinabihan sila ng kanilang ate na huwag matulog, at kapag dumating na ang kanilang mga magulang, kakain na agad sila. Nakatulog sila at nagising kinaumagahan ang kanilang ate.
Hinahanap ng kanilang ate ang kanilang mga magulang. May kumatok sa kanilang pintuan. Nakahinga siya ng maluwag at nagtanong kung bakit hindi nakauwi agad sila. Bumukas ang pinto, at natakot ang dalaga matapos makita ito. Nang malaman ang backstory, sinabi ni Frost na ang totoong Ice Witch ay nangangailangan ng isang tao upang kunin ang identity nito, upang makapag-focus siya sa ibang bagay. Ang Ice Witch ay naglagay ng sumpa sa bata matapos itong patayin pati ang kanyang pamilya. Ang bata ay ginawang banshee at ginawang simbolo ng Ice Witch ng maraming siglo. Tinatawag ng espiritu ng bata ang kanyang nanay at tatay. At ang ibang mga espiritu ay tinatawag ang kanilang ate. Nagtanong si Frost kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabi ni Jinho na hahanapin nila ang Ice Witch at papatayin ito. Sa loob ng dungeon, gumagawa ng potion ang Ice Witch. Nakumpleto na niya ang potion at ibinuhos ito sa isang bangkay. Ang Ice Witch ay tumingin dito ng may pagkadismaya, at sinabing kailangan pa niya ng higit pang buhay na nilalang. Inutusan niya ang kanyang mga goblins na kumuha ng higit pang mga nilalang para sa kanyang mga test, at binyantaan sila na kung hindi nila magagawa, sila ang gagamitin para sa mga test. Naunawaan ng mga goblins ang utos at agad silang kumilos. Umupo ang Ice Witch sa kanyang trono at tumingin sa isang larawan. Sinabi niya na bilang isang immortal na mage, siya ay nabigo ng maraming beses at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging tao muli. Nakarating sina Jinho at Frost sa dungeon kung saan nakatira ang Ice Witch. Pinalaan sila ng banshee na huwag pumunta kung hindi ay mamamatay sila. Sinabi ni Jinho na kailangan niyang tulungan siya at ang kanyang mga kapatid, dahil sila ay natrap dito sa loob ng daan-daang taon. Nagtanong ang banshee kung sigurado siya na matatalo niya nito. Nagpahayag ng kumpiyansa si Jinho at sinabi sa kanya na anuman ang mangyari, aalisin niya ang kanilang sumpa. Ginamit ni Jinho ang Watchguard of Darkness, na agad na pumasok sa loob ang mga shadow at nahuli ang mga duwende at damn-aikit sa haligi ng dungeon. Sa utos ni Jinho, sinira niya ang mga haligi, at ang dungeon ay gumuho. Nataranta ang Ice Witch at inisip kung ano ang naging sanhi nito. Namatay ang mga goblins, at inutusan ng Ice Witch ang kanyang ibang mga alagad na alamin kung ano ang nangyayari. Lumapit sa kanila si Jinho at ginamit ang Watchguard of Darkness, at nilamon silang lahat. Sinabi ni Jinho sa Ice Witch na lumabas sa kanyang hideout. Sa pagpitik ni Jinho sa kanyang mga daliri, tinawag niya ang isang hukbo ng mga Shadow Army upang linisin ang kanyang daanan. Sa huli ay nagpakita na ang Ice Witch, na galit na galit. Hindi makapaniwala ang witch na nakaabot si Jinho dito, sa kabila ng kanyang mga ginawang bitag. Ginamit ni Jinho ang kanyang kakayahan upang ganap na sirain ang dungeon. Nakita ng Ice Witch ang kanyang mga record at pananaliksik na nakakalat sa paligid, at lalo siyang nagalit dito. Ipinatawag niya ang kanyang hukbo mula sa lupa, at si Jinho ay napalibutan ng mga ito. Desidido ang Ice Witch na patayin si Jinho at dadalhin sa tunay na mundo. Nagpatawag siya ng isang higanteng ahas na may pakpak. Isa-isang pinagpapatay ni Jinho ang kanyang mga alagad. Nag-aalala ang banshee dahil ang Ice Witch ay masyadong malakas para talunin. Tiniyak sa kanya ni Frost na hindi siya dapat mag-alala. Sumali sa battlefield ang Ice Witch na may kasamang lumilipad na ahas, habang si Jinho ay abala sa pakikipaglaban sa kanyang mga alagad. Sumugod ang Ice Witch kay Jinho para umatake. Nakapag-react naman si Jinho pero sobrang lapit na ng Ice Witch. Biglang tinulungan siya ni Frost at sinabing pipigilan niya ito. Sinabi ni Frost na hindi niya maaaring hayaan si Jinho, upang hindi makuha ang Frost skill at gamitin sa kasamaan. Itinaas ni Frost ang kanyang maskara at tinawag ang mga Ice Horse, at inutusan silang umatake. Hindi makapaniwala ang Ice Witch, sa pag-aakalang maaaring kamag-anak niya ang spirit na iyon, at pagkatapos ay sinabing bakit siya gagawin nilang kaaway. Sinabihan ni Frost si Jinho na kumilos na. Nagulat si Jinho at sinabi kay Frost na asul ang kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ni Frost na ito ay kulay puti at mag-focus sa labanan. Agad na sinuot ni Jinho ang kanyang armor at sumugod patungo sa Ice Witch. Hinarang ng mga alagad ng Ice Witch ang kanyang dinadaanan, pero nalampasan ito ni Jinho gamit ang kanyang kasanayan sa Watchguard of Darkness at tinapos ang witch. Tinanggap ng Ice Witch ang kanyang pagkatalo sa harap ng malakas na kapangyarihan na tumama sa kanya. Sa loob ng cabin, natatakot ang banshee,
at may kumatok sa pinto. Nakiusap siya sa Ice Witch na maawa ito at huwag gawing banshee ang kanyang mga kapatid. Bumukas ang pinto, at ang mga magulang nila ito, na humingi ng tawad sa kanila dahil sa matagal nilang pag-uwi. Umiyak ang dalaga at tinanong kung ano ang nangyari bakit ang tagal nila, at sa huli, muling nagsama-sama ang kanilang pamilya. Nagtanong si Jinho kung nakarating na ba sa langit ang mga batang iyon, na sumagot si Frost na wala siyang alam tungkol sa langit. At wala siyang alaala doon. Pero kahit ano pa man, umaasa sila na sila ay masaya na, at ito ang naging katapusan ng Ice Witch.